6 na araw nagagawa ka at iyong gawain sa lahat ng iyong gawain. Tuloy si Marlene. Tuloy po. Tuloy. Okay. Thank you. Okay, continue. Ngunit ang 7 araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Sa araw na yaon. Okay. Sa araw na yan. Iyan. Yan po. Okay. Sa araw na iyan Ay huwag gagawa. ay Huwag kang gagawa Gagawa ng anumang ng anumang gawa. tuloy. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Tuloy. Hanggat ano. Sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at ang lupa, ang dagat at lahat ng nangagdoroon at nagpahinga sa 7 araw na pat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinagkabanal. Yun. Anong last version? 11 po. 11. From Exodus chapter 20, verse 8 up to verse 11. So, sa mga chapter and verses po natin pong binasa para po sa mga pag-aaral, ang linaw po na paliwanag ng Biblia tungkol po sa 7 araw na ito po ang pinakabanal ng Diyos. Ang talata po ay nagtiyak sa panahon ng Old Testament na kahit ang hayop, kahit ang sinuman, na pagdating ng 7 araw, bawal magluto, bawal maglakad, bawal magtrabaho, at pati po yung mga alaga nilang mga hayop ay bawal pong gawin ang isang katulad ng tagapangalaga na sa mga araw na yon ay talagang diniklara na bawal. So, sa mga katuwid, ang bawal na itong itinutukoy sa Biblia ay ang pagtukoy sa panahon natin through Jesus Christ na ang katuparan ng 7 araw, walang iba yung larawan ng Diyos. Kung balikan natin ang creation ng Diyos from 1 day up to the 6th day, na ang isang araw ay katumbas ng 1,000, na ang 6th day creation ng Diyos ay merong 6,000 years. Sa makatuwid, ang time ng 7,000 years sa day of rest of God through Jesus Christ, nung buhay pang Panginoon, ang Diyos ay patuloy pang gumagawa. Saka lang nagkaroon ng katuparan ang God was rest through Jesus Christ, na ang kabuuan ng kanyang creation from 1 day up to the 6th day, doon lang natapos nung pinatay ang ating dakilang tagapagligtas. So kung bibilangin ang mga panahon sa creation ng Diyos, napakahaba. Tayo sa panahon natin, hindi na natin naabutan ang time physically ni Jesus Christ, sapagkat sa karamihang pinanganak ngayon, 1935, 1945, hindi na natin naabutan yung mga time ng 18th century, 13th century, or 6 or 7 BC. Hindi na natin naabot po. Ang layo na. At ngayon, ang inabutan lang natin ngayon, yung narinig natin yung Sabat, na may Sabat na Linggo, may Sabat na Sabado. At dito natin tinitingnan ngayon sa pag-aaral, sapagkat sa daming Bible pong lumabas ngayon, na ang tanging King James Bible lang po ang talagang required na kailangan gamitin ng mga believers in God
sa pagsusuri, sa pagsasaliksik tungkol po, lalo na po sa ikapitong araw, sapagkat ito ang pinabanal ng Diyos sa lahat ng araw kapag pinag-uusapan po ang lingguhan. So, ang ating sitwasyon sa panahon natin ngayon, merong dalawang taong klaseng pinag-uusapan. Yung the son of perdition at yung tinutukoy sa Biblia na yung children of light. At dito sa dalawang ito, makikita natin na kung paano nilinaw sa Biblia na ngayon po ay merong nag-celebrate ng Sabat, which is Linggo, at meron din po nag-celebrate ngayon ng Sabat, which is Sabado. At katulad sa time natin ngayon, nag-celebrate din po tayo ng Wednesday. Nag-start tayo, actually dapat mga 3 p.m. Pero magtatapos tayo ng 3 or 4. Pasok na po tayo sa 9th hour. Ayon sa time ni Christ nung siya po ay nalabutan ng kanyang hininga. Ngayon, ang tanong sa binanggit natin na meron nag-celebrate ng Saturday, na meron din po nag-celebrate ng Sunday, na ito po ay Sabat sa kanilang mga religious, ang malaking katanungan po ay hindi mabigyan ng tamang sustansya ang mga katanungan ng mga tao, lalo na po sa mga katanungan na ito bang Sabado ay kapariho din po sa Sabat ni Kristo. Sapagkat binanggit ng Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath. So yung dispensation of time from the Old Testament time up to the New Testament, up to in our time, that we have 3 kinds of dispensation, ang pag-angkop ng fulfillment ni Christ na siyang katuparan sa lahat ng bagay, ito bang Sabat ng Jew at ang Sabat ni Kristo ay iisa. At dahil iisa ito bang Sabat ni Kristo at ng Hudyo, Sabado sa Hudyo, Sabado din ba kay Christ? Yan po ang hindi po maibigay ng ating kinagisnan ang mga katanungan po yan. At hopefully sa mga professor ngayon, magsaliksik ng mabuti sapagkat ang binanggit ng Scripture, ang lahat ng lihim, Diyos lang nakakaalam. Ngunit pagdating sa John chapter 14 verse 26, ang espiritu ng mga aliw ay susuguin mula sa Ama at magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay. So sa magkatwid sa time natin, there's 2 kinds of men or women, perditions, which is number 1, at yung children's of light. So dito po, actually walang nagpaliwanag sa scripture kung sino yung mga taong nakadesign doon. At nakikita lang natin sa mga sulat ng mga apostol na kapag ginawa ito laban sa Diyos, ang mga ito, ang tawag nito ay the son of perdition. Pero pag ginawa nila ayon sa katuwiran ng Diyos, ang mga ito ay tinawag silang children of light. So sa panahon natin, tumatakbo sa bansa natin in more than 115 million na ang iba't ibang klaseng tao ay makikita natin sa ibang tayuan at kalagayan na kadalasan po, lalo na sa bansa natin, ay marami pong mga religious na umiiral. Ngunit itong katanungan na atin pong pinag-uusapan, papasok muna tayo doon sa katangian ng mga tao kung ano po ang tinutukoy ng the son of perdition. Okay. Pupunta muna tayo sa the son of perdition. Okay. John chapter 17 verse 12. Tingnan natin sa John chapter 17 verse 12. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa inyong pangalan. Ang mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko. At isa man sa kanila ay walang mapahamak, kundi ang anak ng kapahamakan. Yan. So,
Yun. Yung fulfillment ng Bible, alam ng buong daigdig, walang iba. If we talk salvation, the fulfillment of all things from Genesis to Revelation, which is our Lord Jesus Christ. Kaya merong rest day, merong last day, which is seventh day. At yung pinakita po sa paliwanag ni Apostol John, ang iningatan ng Diyos, sino? Ang iningatan ng Diyos. Ang mapahamak po, yaon lamang ang the son of perdition. Ang mapahamak, hindi po ang mga children of light. Kaya pagdating sa church, no, in how many thousands of churches today, ang church ay ginawang pinaka-title at naglagay ng pinaka-title anumang pangalan ng church. Na itong church nito ay merong hundreds, merong thousands of members, merong millions of members. Ang church na ito ay maitawag na isang special na church. Ang isang special na church, ibig sabihin, kapag tinawag silang special na church, ito ay hindi mga son of perdition, kundi children or the son or children of light. Yung anak ng kaliwanagan. Pero yung the son of perdition, hindi sila matawag na special. Those churches today, in how many hundreds and thousands, men and women, pastors or bishop, ang mga position, ang mga authority na taglay ng mga ito, even the members, sapagkat ang followers in Christ, pagpasok sa church, automatic member tawag nila. Actually, walang member sa Biblia, kundi servants of the Lord. Okay. Now, kapag hindi sila son of perditions, ipinakita po na itong title ng church na napabilang ang isang sinuman, members, officers, or head of the church, sila po may ituring na isang special church. Now, tingnan natin sapagkat ang special church ay talagang napabilang sila doon sa binanggit ng scripture na binasa ni, pakibasa nga sa English Bible. Yan, Chapter 17, verse 12. Okay. While I was with them in the world, Mm. I keep them in thy name. Mm. Those that thou givest me, I have kept, and none of them is lost. Mm. But the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Mm. Ngunit dito po sa Ephesians chapter 5, verse 8, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. Okay. So, dito na ipinakita po na yung son of perdition ay talagang ang destination ay sa kapahamakan. Ngunit ang binanggit na children of light, Ephesians 5:8, sila yung mga special sa loob ng church, even the members, na ang sinabi ng scripture sapagkat noong panahon. Okay, pag sinabing noong panahon, kailan nag-start yun? Now, if we talk New Testament time, sa time ni Paul, Ephesians chapter 5, verse 8, noong panahong mali ang ating paglilingkod sa Diyos. Noong panahon na tayo nagkasala laban sa Diyos. Noong panahon na ang tao namuhay laban sa katuwiran ng Diyos. Ngunit ang pinakamabigat, yung namuhay ang tao hindi ayon sa itinakda ng banal na kasulatan. Okay. Ang dinin dito, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapot ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Anong sabi? Magsilakad kayong gaya ng mga anak ng
kaliwanagan. Yan. Sa English po, the light, in the Lord, walk as children of light. So, ang children of light, hindi sila katulad ng the son of perdition. Magkaiba po ang katayuan ng anak ng kaliwanagan at ng anak ng kapahamakan. Magkaiba pong kategory o pagkatao o ang katayuan na dito ngayon sa time natin may Roman Catholic, may Trinitarian, may Independent Church. Na karamihan nga sa mga Independent Church, kanya-kanya eh. May mga Independent Church na walang Board of Trustee. May mga Independent Church na ang treasurer yung head of the church. Ang auditor yung head of the church. May mga church na wala ngang officer talaga. Talagang pastor lang po tumatayo. So, which is wrong. Kaya po nasabi natin wrong sapagkat ang the son of light, yung children of light, ang ipinakita po, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. So, saan nag-design si Paul sa kanyang sulat tungkol po dito? Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14, verse 40. Tingnan natin. Gawin ninyong may karapatan at kaayusan ang lahat ng bagay. So, sa magkatuwid, those church today or any independent churches today na hindi po ganito ang position sa makatuwid, ang binanggit ng Biblia, base sa binasa ni Sister Bilya kanina, while I was with them in the word, I kept them in thy name. Those that thou givest me, I have kept, and none of them is lost. Yung mga nag-iingat, yung mga nag-aaral, yung namuhay sa salita ng Diyos, hindi sila hinayaan ng Panginoon na mawalay sa Kanya, kundi ang pag-iingat, ang pagprotekta ng Diyos patuloy pong pinagkaloob sa kanila, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. So, tulad ng binanggit po natin, na sa nagdaang panahon, ipinakita po na sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman. So, tapos na po yung time ng mga tao, lalo na kapag sila ay baptized in the name of Jesus Christ at sumunod na sila sa mga palatuntunan ng Diyos at pinakita po na ang buhay nila ay hindi na katulad sa mga beginners na katulad ngayon, halimbawa may mga younger age, 15 below or 20 below, hindi pa nila alam yon sapagkat ang design ng Scripture, kinakailangan ang tao makulong sa kasalanan. So meaning, doon sa kasalanan yun po ang magre-recall sa isip ng tao habang siya'y lumalaki at tumatanda na yung ginawa niya from the past is wrong, against the will of God. Kaya binanggit dito po ng Scripture, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman. So, accept po ang lahat ng Christians, ang sino man, at walang matuwid, lahat nagkasala laban sa Diyos, at ipinakita na kayo'y kaliwanagan sa Panginoon, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Those Christ believers today, any churches today, ipinakita po ang tawag sa kanila ay special church. Either member, either officers, either pastors or bishop or head of the church, any churches. Ngunit ipinakita po sa time natin, malaking sampal sa buong daigdig sapagkat ngayon, itong pagpasok ng August, bago pumasok ang August, ilang bagyo ang dumaan sa bansa natin. I think hindi lang 4. At mayroon pang mga darating na bagyo. At ilan ang mga nanalangin every day, every night, para idulog sa Diyos ang pag-iingat, protektahan. Ngunit hindi napigilan ang mga panahon na
ayon sa pagkasulat sa Biblia, mangyari tulad ng gutom, mangyari tulad ng lindol, kidlat, tsunami, pagtaas ng tubig. At bago lang na ito ay isa lang sa mga bansa na ipinakita na nung lumindol ang Russia ng isang araw, ang lakas po ay merong 8.8. At yung resulta po sa lindol, nagbaha ngayon sa Japan, nagkaroon ng tsunami. So, ilan na namang nangamatay naman po doon sa lindol at doon sa tinamaan ng tsunami. So, alam natin ang pananampalataya ng Russian. Alam din natin ang pananampalataya ng Japanese. At alam din natin ang pananampalataya ng Pilipinas, China, Amerika. Lahat ng mga bansa may mga kanya-kanyang mga kinikilalang Diyos. Subalit, if we took last days, walang ibang topic sa buong daigdig kundi yung physical na kalagayan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo na tinawag sa Biblia na ang katayuan niya that He is the head of the church. Okay, tingnan natin sa Biblia. Who is the head of the church? Basa. Kita nyo? Para po makita natin ang pagtiyak doon sa ating pong pinag-aaralan na bakit kailangan talaga ng tao magiging Christ believers. Bakit kailangan talaga ng tao na sila ay magpa-convert as a Christian. Kapag Buddhist ka, magiging magpa-convert ka sa Christianity. Kumbaga, kung Taoism ka, di magpa-convert ka sa Christianity. Ito po ay amin lang pong payo sa inyo. Kung Islam ka, lalo na magpa-convert ka sa Christianity. Anumang religion na meron tayo at nakakunik kay Jesus Christ, titiyakin natin na tayo ay may sabat. Sapagkat kung walang sabat, ibig sabihin, hindi ka naniwala na si Kristo ay namatay para sa iyo. Pero kung may sabat ka, titiyakin mo na ang araw ng pagsunod ng sabat, kailangan merong propesya na mula sa Diyos, mula sa kanyang mga propeta, na ang katuparan si Kristo, like nung binasa ng John chapter 17, verse 12. But the son of perdition, okay, yun po ang mabigat eh. Ang anak ng kapahamakan, siya lang ang mapapahamak. Sapagkat dito sa binasa natin sa binanggit po ng English Bible, walk as children of light. Itong mga children of light, sapagkat noong panahon kayo'y kadiliman, datapwat ngayon kayo'y kaliwanagan sa Panginoon. Yung mga children of light, kaliwanagan sila sa Panginoon. Ano ang dapat nilang gawin? Sabi dito, magsilakad kayong gaya ng mga anak ng kaliwanagan. Pag sinabing gaya, sino man dapat nating gayahin? Okay, mga propeta, mga apostol, hanggang kay Apostol Pablo, hanggang kanila ni PB, nila ni Tito, mga kamanggagawa sa Panginoon. At the same time, kay Jesus Christ. Binanggit ng Colossus chapter 2, verse 6. Walk, ang sabi? Walk like Him. Walk like Christ. Tulad ng binanggit, gaya ng mga anak ng kaliwanagan. So meaning, may Bible, may salita ng Diyos na kailangan sundin ng tao. Na anong nakasulat doon? Ipangilin nyo ang araw ng
Sabat sapagkat ito ay binanal ng Diyos. Ngayon, dahil binanal ito ng Diyos, itong araw ng Sabat, ito ba'y Sabado? Ito ba'y Linggo? Na kung ito'y Sabado, paano nilinaw ng panahon natin ngayon na kung ito'y Sabado? Sapagkat ang creation ng Diyos, binanggit lang niya from 1 day up to 6 day, up to 7 day. Wala siyang sinabing Sabado. Sinong nagsabi na Sabado ang ikapitong araw? Di ba? After Eden time, ibig sabihin nagkasala na ang Diyos, nagkasala na ng tao laban sa Diyos, na itong mga taong ito nagkasala na laban sa Diyos, sila yung sumulat niyan. If we talk any professors today, kung ilang libo yan sila, ang kasalanan pumasok na. So para kanino actually ang mga araw na binanggit from Monday up to Sunday? Para sa tao. Sino ang gumawa at sumulat na para mabigyan ang tao? Di yung mga taong katulad din natin na nagkasala din mula sa Eden, na katulad din nating nagkasala ngayon. So balikan natin. Si Christ hindi nagkasala. He is the anointed one, the holy one, and the image one of God. Siya yung physical na katuparan ng Biblia from Genesis to Revelation. Ibig sabihin, merong special day si Christ, hindi siya susunod doon sa ginawa ng araw ng mga taong sinners. Lalo na po yung 7th day, na ngayon ang 7th day sinusundan po ang Sabado at Linggo. At hindi bigay ni Kristo yan, yung mga araw na yon. Why? Sapagkat si Kristo hindi nakakunik sa kasalanan ng Eden. Tayo, pinanganak, in how many thousands of professors today, pinanganak din sila ng kanilang mga magulang. Katulad natin, ngunit yung magulang nila at magulang natin, anong sabi ni Propeta Malakias? Kayo'y nangagpangaligaw sa mga tuntunin. Kailan? Mula pa sa inyong mga doon nagsimula yon. Silang gumawa ng araw, binigay para sa tao, makasalanan sila na katulad din natin. Now, we are in Christ. Niligtas tayo sa pamagitan ni Kristo. Para nung panahong kadiliman, alisin sa atin ng Diyos yun para mag-start ka uli. Kailan mangyari? Sa day of resurrection. Anong sabi niya sa Acts chapter 3 verse 21? Meron siyang paliwanag kung kailan niya ibalik yan. Acts 3:21. 3:21. Opo. Na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta buwat pa nung una. No, balikan natin yung head of the church. Nakita niyo na? Ephesians 1:22. Basa. Ephesians chapter 1 verse 22. Ephesians chapter 1 Verse 22. verse 22. Okay. At ang lahat ng bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siya'y pinagkalugan maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa Iglesia. English. In English, and he had put all things under his feet and give him to be the head over all things to the church. Saan? To the church. Yan na. To the church. Hindi siya sinasabing to the place or to that nation. Kundi sinabi to the church. So wala ngayong takas ngayon ng lahat ng mga churches na nagpakilalang may church. Sapagkat he is the head of the church. To the church. Kung may church sa Amerika, may church sa Pilipinas, lahat ng churches ngayon walang takas sa Diyos. Liban na lang kung hindi nagtatayo ng church. Ngayon, naglalagay, ito yung church namin, ito yung church namin, ito yung church namin.
Oh. Yung church na yon, kinakailangan kumikilala siya na si Jesus Christ ay head of the church. So, ibig sabihin, kapag kinikilala niya si Jesus Christ na head of the church, ang kanyang priority is to declare and to follow and to live sino ang katuparan ng seventh day. Sapagkat siya yung namatay para tubusin tayo sa ating kasalanan at siya ring nabuhay na muli para ibalik niya ang lahat ng bagay sa dati. Alam mo, makikita mo kung sino yung gumanap ng seventh day at saka first day of the week, na kung meron kang seventh day of the week at meron kang first day of the week, ang mga ito is the children of light. Pero kung nag-celebrate na ng first day of the week, walang seventh day of the week, ang mga yan ay the sons of perditions. So, if we talk future, wala kang future na maasahan. You know why? Ang son of perditions, sila lang talaga ang nakadesign na mapapahamak. Tayo dati, the sons of perditions. Through Jesus Christ, there is no condemnation in Christ Jesus. Binago tayo di ba? Sumunod tayo, nanindigan tayo ng Biblia ay salita ng Diyos. And pagdating sa utos ng seventh day na ang pitong araw ay pinabanal ng Diyos. So, tayo ngayon ay nag-celebrate ng seventh day, hindi sa utos ng Diyo. Hindi rin sa sulat ng ating kinagisnan from 15th, 20th century, kundi mula sa sulat ng mga apostol na ang katuparan ay si Kristo. Kaya pag sinabing He is the head of the church, lahat niya ng church sa buong daigdig, hindi makatakas. At magkakaroon actually ng checking ang Diyos and every churches kung ito bang church na ito ay special sa Diyos o hindi. Sapagkat lahat po ay umaasa na yung crown na ibibigay ng Diyos, yung ganti o mana ng Diyos, yung crown na ito po ay ibibigay sa sino mang nagtatagumpay. Ang kalimitan natin pong hinahangad na korona mula sa Diyos ay ginto, hindi bigay ng tao. Hindi piki, hindi plastic. Ang crown ay bibigay ng Diyos sapagkat yung church na yon ay very special para sa Panginoon. Ngayon, titiyakin natin itong church na ito kung may paliwanag ang mga apostol na ang pagkakilala nila ay talagang mga special ito. Kaya mayroong church that Jesus Christ is the head of the church. Ay pag head mo si Jesus Christ, pinatay ba siya para tubusin sa kasalanan? Amen. Sa lahat ng church, tanong mo, lahat mag-amen. Nabuhay ba siya para ibalik ang lahat ng bagay sa dati? Lahat ng church magsasabing amen. The question is, ba't wala kang sabat? Di fake. Ang daling intindihin mga kapatid. Ma-detect mo ang son of perdition kung paano siya nagpakunwari na siya ay lingkod ng Diyos o nangaral ng salita ng Diyos. Ma-detect nyo kaagad mga kapatid. Okay. Ito po, isang pagbabahagi. Tingnan natin. Sa sulat ni Apostol Pablo in chapter 8, verse 16 ng Romans. Chapter 8, verse 16. Okay. Espiritu rin, yung ang nagpapatutuo, tama ng gitna, espiritu, na tayong mga anak ng Diyos. Yung Son of God and the children of light, iisa po yon. Okay? Sapagkat yung Son of God, which is our Lord Jesus Christ, and to those who believe and trust in God through Jesus Christ who receive salvation and redemption, sila yung mga children's of light. Hindi sila son of perdition. Sapagkat si Kristo ay nagbigay ng, sabi doon sa John 3:16,
Ang sino namang sumampalataya ay di mapama kundi magkaroon ng yun. Yung children's of light or the sons and daughters in Christ or sons of God, ang pinakita po doon, if Jesus Christ is the head of your church, on that church, every followers on that church, they are or ye are children's of light. Special sila sa Diyos. Pag sinabing special, hindi po local. Hindi po yan sumusunod sa traditions of men. Hindi po yan kumakain ng mga panis na pagkain. Hindi po yan kumakain ng pagkain naka-frozen. Sino nagtitinda ngayon ng tindang frozen? Actually, ang frozen na pagkain, sa mga mayayaman, ayaw nila ng ganyan. Pero mayroong mga yaman na gusto rin frozen. Ang mga mahihirap, walang pakialam sa frozen at sariwa. Ang hinahanap nila yung, mura. Di ba? Sa paglilingkod sa Diyos, ganyan po. Magkapira ba ako dyan? Yung mayayaman ba ako dyan? Sasagana ba ako dyan? Ganyan po. Sapagkat ang iba't ibang mga churches ngayon, nakikita natin, local, international, and different missionaries in every nations, especially yung bansa natin. Ang daming missionaries. Napansin natin, ang mga missionary, pagdating sa mga bukid, ang tingin ng mga tao ay anong dalang pagkain ito. Tatanungin ka, may anak ka? Opo. Nag-aaral? Hindi. Bakit? Sabihin, walang pera. Okay. Meron kami scholarship, basta mag-attend ka lang sa church. O di, dadaming church mo. Yung pagpasok sa church ng mga tao, ito ba ay kumikilala na si Christ, He is the head of the church. Pag tinignan mo ang mga churches, sa iba't ibang mga churches, walang Sabat. Merong mga pag-aaral na linggo, ngunit ang linggo ay declared hindi po ng Biblia, kundi ni Constantine, na itong hundreds of individual na nagja-church, na merong leader sa mga churches na kumikilala na si Christ that He is the head of the church, walang Sabat. So, ang mga tao lang pakialam, basta importante may Diyos, okay na, hindi po ganon. Kung ganon, importante may Diyos, wala ng Biblia sana, di magkanya-kanya natin ng pakiramdaman. Kaya nga may guide in any engineers and architect today, hindi sila pwedeng walang panukat. Pag sinabing 2 por 2, 2 por 3, kailangan eksakto yung sukat. In other words, from Genesis to Revelation, and how many thousands of chapter and verses. Biblical po yan, kahapon tinalakay namin. Ang ganda. Yun po ay nakadesign kay Jesus Christ. Kaya po, ang ipinakita dito sa binasa kanina, sinundan ni Apostol Pablo ng paliwanag in chapter 8, verse 21. Romans din. 8:21. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipid ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati na ang mga anak ng Diyos. Sus, praise God. Kailan mangyari? Pag nawalhati ang mga anak ng Diyos. Scripture saying, sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Ito palang mga anak ng kaliwanagan at anak ng araw, kapag nahayag doon lang mag-start ang glorification ng Diyos. Ngayon, sa mga churches, wala ng Sabat at ang day of Sabat na ginagampanan ay araw na binigay ng Diyo, hindi bigay ng Christ. Kailangan ang Sabat po, bigay ni Kristo. Paano patunayan? Kailangan may propesiya muna sapagkat si Kristo ang nag-fulfill sa lahat ng bagay. Ngunit kung walang propesiya at may declaration ng Sabat from the Jew, hindi yan kay Christ. That is the Sabat for the perdition, so who is in our time the son of perdition. Kaya sabi ng Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ang nagsasabi
Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kalanang langit. Kundi, iyaon lamang gumaganap sa kanyang kalooban. Sino bang kalooban ng Ama? Di ba si Jesus Christ? Yan ang kalooban ng Ama. Itong kalooban ng Ama, which is our Lord Jesus Christ, He is the head of the church. So meaning, siya yung head of the church, and those churches today, kailangan kilalanin niya ang head of the church. Itong head of the church, namatay para bayaran tayo sa ating mga kasalanan, nabuhay na maguli para ibalik niya ang lahat ng bagay sa dati. Eh kung tama na ito lahat, wala na siyang ibabalik sa dati. Ha? Kailan nag-start yung ligaw natin? Mula pa sa mga ninuno. Kaya mula pa sa mga ninuno, malinaw ang sabi ni Apostol Pablo sa Galacia, ang lahat kinulong sa kasalanan. Hindi natin inabot sila eh. Yung mga 10 years old ngayon, 15, 20, kasi isip pa yan sa buhay. Bago mag-30 or eksaktong 30, doon mag-start ang maturity yan sa spiritual po. Yung pagkakulong niya yun, drug addict man siya, criminal man siya, ano man yun. One day sa buhay na magre-recall yun. Magkakaroon ng changes little by little sa buhay nila. Mali pala yung ginawa ko noon. Hindi pala tama yung ginawa ko noon. Mabuti yung ginawa ko noon. Yung mga taong yun, pinatawad pa rin ako. Pero yung mga yun, wala talagang patawad sa akin. Wala akong alam noon eh. Kaya yung scripture nagsasabi, ang una, nahuli. Ang huli, nauna. Ang akala natin sa paglilingkod sa Diyos, paunahan. Gulangan. Ang paglilingkod sa Diyos, paunahan sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. He is the head of the church. Sundin natin siya kung anong gusto niya. Eh ngayon, meron tayong wickedness of the flesh. Sometimes nakaramdam tayo ng init. Nakaramdam tayo ng panghihina. Nakaramdam tayo na parang walang nangyari sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang ganon. Pag dumating yun, bantayan mo sapagkat yan ang coming of the Lord na kailangan dry ka, hindi ka ready, na doon mo makikita yung sarili. Kailangan makakunik ka sa mga children's of light. Dahil ang mga anak sa liwanag, kapag dumating ng panahon na siya ay makapagbigay ng glorification sa Panginoon, binasa ng Scripture, English Bible, because the creature itself also shall be delivered from the bondage of into the glorious liberty of the children of God. Hindi basta-basta to. Before you give glorification unto the Lord, yung creature itself also shall be delivered from the bondage. Pag sinabing bondage, pagkaalipin sa kasalanan, kasamaan, lahat tayo pinadaan dyan. Kaya pagdating sa time natin, through Jesus Christ, nagpaliwanag si Apostol Pablo sa taga-Thessalonica tungkol po dito. Chapter 5, verse 5 ng 1 Thessalonica. Sige. Tingnan natin, mga kapatid. Parang sardinas lang, ano? Pero 55 lang. At mga anak ng araw, tayo hindi ng gabi, ni ng kadiliman man. Ngayon, those leader and every churches, pag sinabi ng leader, tayo ay hindi sa kadiliman kundi sa liwanag. Anong iyong perception pag narinig mo yun? Hindi ka son of perditions. Okay? Pag sinabi ng leader of the church, tayo ay anak ng kaliwanagan. Followers ka, marinig mo yun. O hindi ka son of perdition.
Kiniklaim ni Paul eh. At yan ang sulat niya sa Thessalonica, na yung church na ito, kapag narinig yung aral na yon, maituring na yung church ay special sa Diyos. Pag special sa Diyos, hindi ka matanggihan ng Panginoon. At alam mo, ang magiging design ng Children's of Light, kung ano po ang magiging katayuan against the son of perditions. Magkakaiba po, mga kapatid yun, mga kapatid kay Kristo. So, sundan natin ang paliwanag ni Apostol Pablo tungkol po dyan. Ang ganda po ng kanya pong pagdiin sa time natin as a Christ believers, na sila ay tinawag na isang grupo o isang church na tinawag silang anak ng araw. Okay. Yung araw po na kahit anong diin ng mga magagaling ng mga tagapagturo, tulad ng mga kinikilalang mga scientists, na sila ay nakapag-invento ng ganito, nakapag-invento ng ganyan, lalo na ngayon ang cellphone. Dati ang cellphone ganyang kalaki, ngayon maliit na kahit anong galing na lumabas ngayon na dati manual, dati di gasolina, ngayon ay magiging electric na ang mga sasakyan. At meron na tayo sa Metro Manila, meron ng mga thousands. Puro electric. Hindi lang private, kundi may mga taxi na po tayo. Baka hindi natin alam yung iba. Ibig sabihin, hindi pa rin pwede nilang tapatan yung pag-create ng Diyos sa araw. Sapagkat itong anak ng araw, nakadesign sila sa liwanag ng araw. Sino mang taong nabubuhay sa daigdig na ito, bibihira po ang makatitig sa araw. At walang taong pwede makatitig sa araw. Kahit sabihin natin, 5 minutes or 10 minutes, hindi mo kayang titigan ng araw. Kaya tanungin natin ang buong daigdig, kaya mong titigan ng araw? Ang buong daigdig sasagot, hindi. So meaning, to the church, sabi doon, to the church, itong church na ito na hindi makatitig sa araw. Ito bang mga church na ito ay katulad ng isang araw ng sinag? Ito bang church na ito na katulad ng araw ng init? Kapag yung church na ito kasing liwanag at init sila ng araw, hindi sila matatakot sa dabiguan, hindi sila natatakot sa typhoon, hindi sila natatakot sa pangambat, panganib. Kundi ang nasa isip nila, ang weapon, which is yung sunlight, yung sinag noon, yung sikat noon na mula sa Diyos, yun po ang katayuan ng mga anak ng araw. Na tinawag siya kanina yung children's of light. Yung anak ng kaliwanagan. Ngunit, yung the son of perditions, okay, kabado sila, nag-alinlangan sila, takot sila, yung the son of perditions, kasi declare ng Biblia eh. Walang ibang dinayin sa Scripture na pwedeng maparam, mapahamak, kundi yung the son of perdition. But yung the children of light, yung anak ng araw na pinag-uusapan po natin, hindi sila mapapahamak, hindi sila mapariwara, kundi i-guide sila ng Diyos after nung mga panahon na siya ay binago, tinuruan, at pinaunawaan ng Diyos. Kaya dito, ipinakita na yung mga younger age, talagang magdana sila niyan, kaya tayong mga magulang, tudong adjust tayo, tudong panalangin tayo, na maabot man lang niya yung maturity, huwag nang mangyari na pipikit ang mata na hindi niya maintindihan ang blueprint ng Diyos sa buhay ng isang tao. Na tayo ngayong nakaintindi, ipinakita na ito pala ang pananaw ng Diyos na ang isang church, kapag nagkaroon po ng glorification ng Panginoon, ang nagsasagawa niyan, una si Kristo, pangalawa yung mga anak ng araw.
Sundan natin sa isang scripture. Galatians chapter 3, verse 26. Amen. Galatians chapter 3, verse 26. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Yun. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kayo ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng inyong pananampalataya kay iyon. Kaya ang faith sa topic po na ibang topic, ang pananampalataya nakabase siya sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Hindi siya pwedeng ibase sa mga bagay na nakikita. Kaya sabi ng Hebrews chapter 11, faith is the substance that things are cannot see. Amen. Now, our faith today is to believe the implementation of seventh day, which is our Lord Jesus Christ. He is the fulfillment of all things come. Our faith is we believe today is the perfect Sabbath of our Lord Jesus Christ. Why? Daniel chapter 9. Ang propesya from Daniel chapter 9, ibinigay niya ang seventh day at saka first day of the week. Bakit natin ginagampanan at dapat gampanan ng mga churches? Because Jesus Christ is the head of the church. Now, saan ang direksyon ng the son of perditions? Ito po ay talagang malinaw. Okay. Number one, punishment ng Diyos. Ang punishment before Christ, may propesya na rin. At ang katuparan si Kristo, sinulat ni Apostol Pablo. Kaya para po ma-inform ang buong daigdig tungkol po dito. Okay, Isaiah chapter 13 verse 11. Chapter 13 verse 11. At aking parurusahan ang sanlibutan dahil sa kanilang kasamaan. At ang mga masama dahil sa kanilang kabaluktitan. Hallelujah. At aking patipigilin ang kahambugan ng papanalo. At aking ibababa ang kapanaluan ng kilabot. Sinong matatakot sa the big one? Sinong matatakot sa tsunami? Sinong matatakot sa lindol? Yung the son of perditions, why? Darating ang wrath ng Diyos. Those sons of perditions today. Punishment na ng Diyos yan. Kahit anong gagawing prayer natin mga kapatid, Lord, please remove the typhoon, the earthquake, the lightnings. Please, Lord, stop. Kung meron kang kapitbahay na son of perditions, matatakpan mo bantay nga mo. So sa halip na matakot ka, magpuri ka sa Panginoon. Maglulati ka na lang sa Panginoon. Alam mo kung kailan ang 70. Anong araw, sinong nagbigay? Hindi ang Jew, kundi si Jesus Christ mismo. He is the head of the church. We are the followers in Christ. We are securing every time. Every now and then by the blood of Jesus Christ. Grabe. Okay. Pangalawa, Jeremiah chapter 21 verse 14. No, Jeremiah chapter 21 verse 14. Aking parurusahan kayo sa buwan ng inyong mga gawa. Sabi ng Panginoon. At ako'y magsusursur ng ako'y sa kanyang buga. At susupukin niyaon ang lahat ng nakakapalibot niyaon. Anong weapon na pinakamalakas sa atin? Atomic bomb, missile. Pag sumabog yan, apoy sunog. Ang tanong, ito bang the son of perditions? Yung punishment na yun is temporary? No. Merong future punishment. Tingnan nyo ha.
Kaya nga tayo pinaalis na sa ating mga ninonong alam eh. Kasi po, nagkasala sila laban sa Diyos. We need to start again through Jesus Christ because He is the head of the church. Okay. Pag nagsabat ka, sabat ni Kristo. Ang seventh day, hindi seventh day ng Diyo. Bigay ni Kristo. Ganyan po ang design niyan. Kasi panganib po ang punishment eh. Okay. Pupuntahan natin ang future punishment. Marcos chapter 3 verse 29. Yung may New Testament na po. 3:29. Ito po at sino man magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Sabihin niyo po. Pagkailanman. Hallelujah. Kundi may kasalanan ng isang kasalanan walang hanggan. Naniwala kang may Pentecostes, naniwala kang may Feast of Tabernacle, naniwala kang Feast Unleavened. Bakit tinanggal mo? Bakit inalis mo? Hindi turo ni Pastor Jess yan, hindi turo ni Bishop Jess yan, Pastor Armando, hindi turo ng turo ng Diyos yan. Kaya nakalabas ang Israel from the Egypt na meron silang almost 435 years na naging slaves ng Paraon. Nilabas sila ng Diyos magitan ni Propeta Moises at inutosan si Moises ng proseso sa pagpatay sa kordero na ang kordero na yung katuparan ay si Kristo. Sabi ni Apostol John, ang kordero ay nag-aalis sa ating mga kasalanan. Di ba si Kristo? Anong ihipto sa ating ngayon ng mga hintil? Di ba kasalanan? Nilabas tayo ng Diyos. Nung nilabas tayo, ang kaloob hindi nagbabago, tinuruan tayo. Kailan ang Pentecostes? Kailan ang perfect birth ni Jesus Christ? Anong mga pitsa ang ginamit? Biblically. Anong mga buwan ginamit? Biblically. Kailan ginapin? Biblically. Ba't mo babaguhin turo ng Espiritu Santo? From the very beginning, ang punishment i-enforce ng Diyos. Little by little. Ngunit may future punishment. Ang sabi nga ng 1 John, kung magkasala ka sa laman o sa tao, may kapatawaran. Ngunit sa Diyos, sa Espiritu, kapag magkasala ka, ay walang kapatawaran. Pero, bago dumating sa sulat na yon, binasa ngayon ni Sister Bilya ang tungkol sa Marcos chapter 2, verse 29. 3:29. Tinuruan ka ng Pentecost, tinanggal mo. Tinuruan ka ng pizza at mga buwan sa pag-celebrate, pinalit mo. Kaino galing yun? Galing yun sa head of the church. Siya ang tumupad niyan. That we receive eternal life. He transferred us from the death to life. Binigyan tayo ngayon. We receive through Jesus Christ. Inalis mo. Bumalik ka sa dati. Ang aral sa dati po, aral mula sa ating mga ninuno na ito ay nagpangliligaw laban sa Diyos. Bumalik sa pasimulang aral. Anong nangyari? Okay. Wala na tayong magagawa. Sapagkat yung anak ng araw, they are continuing perfectly, leading by the Holy Spirit. Pero yung mga sons of perditions, kahit anong hatak mo yan, talagang babalik. Pero hindi tayo pwede magpintuin ang tao. But those Christians and individual today are doing this against the will of God. Yan yung mga tao yan. Kaya na mag-identify. Hindi nagbibiro. Kasi po, last month hanggang ngayon, nung binahagi natin to sa buong daigdig, pinopost ng ating mahal na kapatid sa pananampalataya under Jesus Christ Government Church. Nangyayari na po sa buong mundo. Mag-monitor kayo mga kapatid. Ito, sinabi lang ng mga tao tulad natin. Pero aral ng Diyos ang ating pong binitawan sa buong daigdig. Lahat ng nangyayari ngayon, lumabas na. Yan na. Pero hindi tayo magbibigay ng prediction sapagkat walang nakakaalam sa coming of the Lord. Ang prediction po, hindi po yan biblical. Hindi aral mula sa Diyos. Kundi, ang para sa believers in Christ, na si Christ ang head of the church, ang pinanghawakan natin para ng palataya. Hindi nangyayari ngayon, bukas. Hindi nangyayari bukas, sunod na araw. And that is your faith. Hawakan mo yun kung bitawan yun. Huwag kang mainip.
Kasi pag pinasok ka ng inip, i-rebuke mo yan, o ikinip in Jesus Christ name, umalis